araw mga boss at welcome to another episode of Cars and Motorcycle Review from Boss AR. Matagal na ngang nanahimik ang KTM brand dito sa atin. Pero ngayon nagbabalik sila with new lineup. Isa dito yung Juke 390 with new looks, new features, new engine specs na LC 4C. The Juke 390 from 373cc from the previous model to 399cc. Ito ay 4-valve, single-cylinder, liquid-cooled ang kanyang cooling system, mated with 6-speed manual transmission that can produce 44.3 horsepower at 8,500 RPM with max torque of 39 Newton meters at 7,000 RPM. It has a fuel tank capacity of 15 liter. Kung mapapansin mo, mas mataas ang kanyang horsepower at mas mababa ang rev range niya compared to the previous one. Tignan nyo naman kung gaano kaganda at ka-aggressive ang looks ng motor na to. Gen 2 nila maganda na pero mas pinaganda pa nila. Gustong gusto ko din yung fuel tank niya na nakaangat yung design dahil parang meron kang stopper sa harapan mo kapag nakaupo ka. Made with steel pala ito, hindi kagaya lang iba na may cover lang sila na plastic. Matte color orange yung paint niya dito sa may fuel tank at glossy orange naman dito sa may play rings niya. Napakaangas tignan ang kanyang side profile at bumagay yung kanyang logo na Juke 390 dito sa may gilid niya. At naka-emboss yung KTM logo chrome finish dito sa may cover ng kanyang radiator. Yun nga palang rear suspension niya nasa bandang kanan na ng motor at medyo nakahiga na siya. Kasi medyo nakagitna siya at medyo patayo ang pagkakamount nila. Nasa gilid na yung kanyang airbox at yung intake niya nasa harapan naman. Yung palang subframe niya sa likod made with aluminum. At dito sa may likod, naglagay sila ng mga layer na mga design painted with matte black pampadagdag angas. Yung coolant tank naman niya nasa pinakagilid kaya madali siyang i-access kung maglalagay ka ng tubig at magdadagdag. Pagdating naman sa kanyang upuan, medyo makitid siya pero makapal yung foam na inilagay nila na nakabalot ng orange color na leather. Ngayon lang ako nakakita ng orange color na seat cover sa mga bike. Para sa akin medyo OA na yung design tignan dahil siguro orange yung kanyang fuel tank at yung kanyang mga play rings kaya ginawa din nilang orange. Pero para sa akin lang yun ha. At dahil black ang kanyang subframe, ginawa din nilang black color ang kanyang pillion seat. Napakakapal din ang kanyang foam kaya hindi masakit sa puwet kapag umuupo yung sakay mo. Meron din siyang black grab bar sa likod para may kapitan ang sakay mo kung ayaw yumakap sa'yo. Pwede mo rin alisin yung mga grab bar kung ayaw mo para malinis tignan. Naman tayo sa kanyang harapan, bagong-bago ang kanyang headlight na LED. Napakaangas tignan, parang galit na galit kapag tinitigan mo siya sa harapan. Mas pinabalkin nilang tignan dahil nilagay nila sa gilid ng headlight ang kanyang daytime running light. Para siyang modern look nung sasakyan ni Mass Rider. Nasa taas ang kanyang mga signal light at kapag tinititigan mo siya sa front view, yung kwelyo niya parang mga sungay. Now let's move sa likod. Yung taillight niya, LED din na parang letter T yung kanyang design. Medyo nakalagay ng konti yung kanyang lagayan ng plaka na may mga design din na incorporated sa kanyang body design. At nakakadagdag din ng kanyang pagkaangas look. Made with hard plastic pala ito, kaya kahit masagi siya, hindi siya basta-basta mababali. LED din yung kanyang mga turn signal light dito sa likod. Dito naman sa kanyang panel gauge, meron siyang napakalaking screen na 5 inches TFT display panel. Nakitang-kita mo ang mga clock, speedometer, RPM, gear number, odometer, trip meter, fuel capacity at engine warning sign niya at marami pang iba. Pag naka-side stand ka, makikita mo din dito kung naka-indicate siya or hindi. At yung temperature gauge niya, hindi siya yung typical na temperature gauge na may level. Dito nakasulat lang kapag malamig pa siya, nakalagay low. Kapag naman okay na at nakuha na yung tamang init para umandar, nakalagay dito ay okay. Dito sa may left handlebar niya, andito yung mga function button para sa kanyang TFT display panel.
Meron nga pala itong tatlong riding mode. Meron siyang street, track, at train. Street mode, ito siguro yung pinaka-standard mode niya. Kapag naman naka-track mode ka, nag-iiba yung kanyang display panel para ka naka-sport bike. Dahil nag-iiba yung itsura ng icon niya, kagaya siya ng mga sport bike na napakaangas tignan. Meron ka ding laps timer, traction control na naka-on, ABS na naka-road mode at launch control na naka-activate. Yes, meron siyang launch control which is very advantage if you want to use the bike in the track. Kapag naman naka-rain mode ka, ina-adapt ng bike ang tamang takbo mo for your safety para hindi ka madulas. Yung ABS naman, meron ding dalawang mode, isang road at supermoto. Napakagaling ni KTM dahil kahit hindi mo basahin ang user manual niya, madali mong maintindihan ang mga modes niya. Pag naka-road mode ka, naka-on ang front and rear ABS niya. Kapag naman naka-supermoto mode ka, naka-disable yung rear ABS mo. So, naka-on lang yung front. Yun naman traction control niya, meron on and off button. Depende sa'yo kung gusto mong i-on or i-off. Dito naman sa bike info, kung gusto mong malaman yung exact temperature gauge ng bike mo, fuel gauge, battery volts, odometer, service, at warnings ng bike. Ito naman sa right side, handlebar niya, andito yung kill switch at ignition button. Yung side mirror niya, sporty siyang tignan na napakakapal ng stem niya. Ibig sabihin matibay ito. Sa left handlebar pala niya, andito yung high beam, low beam, at passing light niya, turn signal indicator, hazard switch at horn button. Naka-assist sleeper clutch pala ito kaya napakalambot ng clutch niya. Dito naman tayo sa suspension. Ang suspension niya ay meron siyang 43mm WP Apex open cartridge fork na adjustable ang compression damping. Yung sa likod naman, single suspension siya na naka WP Apex din at 5 click din ang adjustment ng rebound. Depende na sa'yo kung gusto mo ng soft at medyo hard na suspension. Pwede mo naman i-adjust. At dito naman sa braking system sa harapan, naka 4 piston radially mounted caliper siya with ABS. At napakalinis tignan at napakalaki ng kanyang disc brake dito sa harapan. At sa may likod, single piston caliper naman siya na may disc brake equipped with ABS din. Dito sa may bandang ibaba, yung radiator niya, may cover na din. Meron siyang dalawang fan para hindi siya mainit sa paa sa long ride. Alam naman natin yung KTM, yung mga previous model na mabilis silang mag-init. Hopefully this time na resolve na ni KTM yung issue na ganun. Pagdating naman sa may swing arm, bago din ang design. Incorporated din yung design niya sa pagka-aggressive look ng bike na to. Dito naman tayo sa mga tire. Meron siyang 150 by 60 rim 17 na gulong dito sa may likod. At meron siyang 110 by 70 rim 17 sa harapan. Medyo makitid yung gulong niya sa likod at sa harapan. Dahil napakalapad ng body nito, hindi siya proportional tignan. Siguro mas maigi kung magpapalit ka ng mas makapal at malapad. Yung seat height niya 800mm at yung seating position niya naka-upright din. At dahil narrow yung seat niya, madali mo itong matutukod kapag nagmamaniobra ka. Kaya medyo madali siyang i-drive. Lalo na malapit din yung handlebar niya kapag dinadrive mo siya, kaya hindi siya masyadong nakakangalay. Meron nga palang 2 color variants na inilabas si KTM sa Juke 390. Andito yung Atlantic Blue at yung signature orange niya. Thank you sa mga nanood. Paki-like naman at subscribe para ma-notify ka sa mga upcoming videos. Thank you. Have a nice day.